Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Dahil magbe-birthday po ang aking mama, ayan, iso-surprise na naman po natin siya. Ayan o, bumili tayo ng kanyang cake sa Goldilocks dahil ito lamang po ang nakita natin na favorite cake po niya. Ayan, mag-prepare na po tayo. Ito yung mga ingredients na ating gagamitin para sa ating lulutuing pansit bihon. Ayan, dahil madalian lamang po ang ating paggawa nito at pupunta pa po tayo doon sa kanilang bahay, i-deliver po natin ito. Kaya ayan, wag na po natin patagalin guys. Ayan, simulan na po natin. Ayan, sa mainit na kawali, maglagay lamang po tayo dito ng kunting mantika. Then isutlin natin ang ating garlic. Unahin natin yung garlic. Sutayin natin ito hanggang sa maging aromatic, and then next naman natin ilagay yung ating onion. Susukilan din natin siya ng saglit para lumabas lang po ang kanyang aroma at magiging translucent na po ang kanyang itsura. Ayan, dahil medyo mabilisan lamang to. Ayan o, kung makikita po natin, sunod naman natin ilagay dito yung ating sahog na pork. Bali, fillet na po yung ating ginamit dito, bacon cut, para mas madali po siyang maluto. Ayan, susutay muna natin siya hanggang sa medyo umiba na po ang kanyang itsura or texture. Dahil madalian naman po yung ating processing nito. Kaya ayan o, kung makikita po ninyo, medyo umiba na nga yung kanyang kulay. And then next naman natin isusunod ditong ilagay yung ating chicken na dinibon. Ayan, dinibon ko na po yung chicken para wala na po siyang mahalong mga buto-buto sa ating lulutuin. At mas lalo na pong kain ng lahat, lalong-lalo na po yung kakain dito is may mga bata, kaya na lang po yung ating ginawa para mas madalian na lamang po. Yan, susuti lamang po natin siya hanggang sa magiging iba na po ang kanyang kulay at maggisa na po siya ng tuluyan sa ating ibang sangkap. Yan, while naluto na po natin yung pork tsaka chicken, naglagay lamang po ako dito ng isang box ng pork cubes. Ayan, pampadagdag lasa din po yan sa ating lulutuin. And then mag-add lamang po tayo dito ng konting magic para additional lasa din po. Ayan, kung makikita natin, ayan o. And then halo-haloin natin para mag-combine na po yung ating mga nilagay na mga ingredients. And then nag-add naman po tayo dito ng additional na soy sauce at kunting oyster sauce para hindi na po tayo masyado mahirapan magtimpla sa ating lulutuin. Kaya ayan na lang po yung ating nilagay para magiging balance po ang lasa ng ating lulutuing dish. Ayan, hayaan lamang po siyang kumulo para ma-absorb po yung lasa. And then nag-add naman po ako dito ng kunting asukal. Brown sugar po yung aking ginamit dahil yan lamang po ang meron tayo. Yan, halo-haloin natin para mag-well combine. Then habang kumukulo po siya guys, nag-add na po ako dito ng tubig para mapalambot po natin muna yung ating mga nilagay na sangkap na chicken at saka pork. Pero mabilis lamang po yan guys maluto dahil maninipis na po yung ating cut. Ayan, tinakpan ko lamang po siya para mas mabilis po nating mailaga. And then ayan, while simmering, halo-haloin po natin siya. Dahil nakita na po natin, ayan, medyo luto na po yung ating mga sangkap. Takpan muna natin siya ng konti pa dahil medyo pabawasan natin ng konti yung ating liquid. Ayan, diba, nag-reduce na po ng konti yung liquid natin. Ayan, subukan po natin yung kanyang panimpla, kung enough na po ba sa ating preference. Depende na po sa inyo guys kung ano pa yung idadagdag nyong panlasa or panimpla. And then ayan o, inad ko na po yung aking
mga kinat na assorted na mga vegetables. Ayan, dahil madalian na lamang po yan guys. Yung nabili ko is yung assorted na mga nakat na po na mga vegetables. Dahil mahirap na guys kung bibili pa tayo ng mga isa-isa pang gulay. Kaya ayan, mas madali po na mixed vegetables na lang yung inyong gagamitin para madalian lamang po ang inyong pagluto. And then, ayan o, lulutuin natin siya ng konti para hindi po masyadong malata yung ating mga gulay. Kukuluin din natin ito ng saglit. Takpan po natin ito para ma-absorb ang lahat ng gulay yung ating mga ingredients. Ayan. Diba? Mabilis lamang po itong gawin guys. Para hindi po masyadong ma-overcook yung ating mga gulay. And then, after po natin itong lutuin ng mga ilang minuto, hahanguin na po natin ito sa ating liquid. Ayan, isi-separate muna natin yan sa isang bowl. Dahil luto na nga po yung ating mga sangkap. Ayan, hahanguin muna natin siya sa ating liquid. Yung liquid na matitira dyan guys ay gagamitin natin sa ating next na procedure. Ayan o, diba? Kung makikita po natin. Ayan, o, diba? Ganda na. Yung liquid na gagamitin natin guys is dyan natin lulutuin yung ating canton at yung ating bihon. Ipagsabay po natin silang lutuin dito sa ating natirang liquid. Para lalong ma-absorb din po ng ating pansit at ng ating bihon yung lasa ng ating liquid para hindi na po tayo mahirapan pang maglagay ng additional na mga ingredients. Yun lamang po yung ating gagawin guys dahil yun nga, madali ang luto lamang po ito. At for sure guys, ang sarap nito guys dahil ang lasa ng ating liquid ay maa-absorb din ng ating mga canton at ng ating bihon. Kaya ayan, paghalo-haloin lamang po natin siya dahil medyo hindi na natin binabad yung bihon. Yung iba guys, binababad pa po nila sa tubig para mabilis lumambot. Pero ako guys, never na ako nagbabad dahil yun nga, nagmamadali na tayo. And then ayan, marami pa din naman yung liquid na nalagay natin sa kanila. Bali, hahaluin lamang po natin siya hanggang sa mag-combine na po yung ating canton at yung ating bihon. Ayan o. O, diba? Kung makikita po ninyo, ganyan lang po kadali ang pagluto natin dito. Ito lang po ang paraan na mabilis para madali po nating mailuto lahat ng ating mga ingredients. Ayan, pinaghalo ko lamang po siya. O, diba? Ayan, luto na po yung ating bihon at yung ating canton dahil inabsorb na po niya ang liquid na pinaglutuan natin sa ating mga sangkap. Next naman is ibabalik na po natin dito yung ating niluto kanina ng mga sangkap. And then halo-haloin para mabilis na po silang maluto lahat. Ayan o, diba? Kung titignan po natin guys, luto naman po talaga yung sangkap, kunting halo na lang at ayan, ready to serve na rin po. Pero nag-add pa po ako dito ng bell pepper para pampadagdag kulay din po sa ating niluto. Ayan, o, diba? Ang ganda na po niyang tignan, napaka-colorful na po niya. Dahil kulay pula yung ating bell pepper, and then nag-add na po ako dito ng spring onion. Ayan. Bali yung ginamit ko dito guys is puro tangkay na lang dahil hindi ko na po binunot sa aking pot yung aking mga spring onion dahil yun nga, every time nagluluto ako, dyan ako kumukuha. So, nagkakat lamang po ako ng string. Ayan guys, dahil luto na. Ayan, ito transfer na natin ito sa Tupperware. Dahil i-deliver nga natin ito sa bahay ng ating parents. Kaya ayan guys, nagmamadali na rin tayong mailipat ito. Dahil meron pa po tayong next na gagawin. Ayan, ito transfer lamang ito sa container. Yan. Dahil sobrang init pa po niya guys. Ayan oh. Dahan-dahan lamang po natin itong transfer sa ating container. And then, ayan guys, tinakpan ko na yan dyan. Pero naglagay pa po ako dyan guys ng kalamansi sa itaas. And then next naman is, ito naman yung ating gagawin. Magpiprito naman tayo ng ating minarinate na liempo. Ayan, minarinate natin ito sa barbecue.
Yung flavor niyan guys ay homemade lamang po natin na ginawa dito sa ating bahay. Kaya ayan, dahil lahat ng sangkap naman ay meron tayo. Kaya ayan guys, oh, kung makikita po natin, napakaganda at napakasarap na po niyang kainin. And then ayan, after nating mailuto, syempre ilalagay na rin natin sa empty container para yun nga, mas madali at mas mapabilis yung ating processing ng ating mga dadalhin doon sa kabilang bahay para ma-surprise nga natin yung ating parents kanyang birthday. Ayan oh, 'di ba? Sarap na niya guys. Napaka-tender din po ng ating liempo dahil yang po ang ating nabili. Ayan din po, meron pa po tayo ditong dadalhin sa kanila na spaghetti. Ayan, hindi ko na po naipakita sa inyo yan guys dahil while nagluluto sila ng spaghetti, ako din may mga iba din akong ginawa. Kaya ayan, ako na lang yung nagtoppings dito ng cheese para mapabilis na po yung ating paggawa nito. And then ayan, ready na. Ayan na yung cake natin, may paampaw pa si mother. Ayan o, yung spaghetti, yung liempo at saka yung ating pansit bihon. Ayan o, ready na. So, ayan, mag-prepare na po tayo para magbiyahe papunta doon sa ating dideliveran. At ayan guys, at this point, nakarating na nga tayo sa kanilang bahay. Ayan, kasama ko yung anak ko, nag-deliver dito. Dahil nga po sa medyo hindi pa po maganda ang panahon, umaambon pa po sa mga oras na yan, kaya nagmamadali na kaming pumunta doon sa kanila. At ayan, pagdating namin doon, ayan o, pinabuksan namin kay mother yung kanyang cake. O, tuwang-tuwa po siya dahil ang sabi po niya, hindi lang daw ako ang nagdala sa kanya ng cake. Ayan pa o. Yan, may paampaw pa si mother, 'di ba? Tuwang-tuwa po siya dahil kahit simple lang po ang kanyang handa, sobrang thankful talaga siya dahil lagi ko po silang binibigyan ng surprise. Kahit simple lamang po, pero taos puso ko pong binibigay sa kanila. Kaya sobrang saya ko din po na makita dahil masayang-masaya po ang aking magulang. Sa kahit anong paraan, mapasaya ko sila. Sobrang tuwa na din po para sa aking puso. Kaya, ayan guys, oh, kung makikita po natin, ayan, tuwang-tuwa po siya. May pa-bouquet pa, may pahabol pa kami dyan na bouquet na may pailaw guys. Oh, ayan. Sana all diba? Pati yung apo niya, sobrang tuwang-tuwa din na nakikisalo sa kanya habang iboblow yung kanyang candle. Ayan oh. Ginaguide pa po siya ng kanyang apo dyan guys. O, diba? Kung makikita po natin, sobra. Yan po ay apo niya sa kapatid ko. Sobrang tuwang-tuwa po niya guys. Dahil nakakasama nila ang apo nila dito sa kanilang bahay. Kaya ayan din po ang isang bagay na nakapagpasaya din po sa kanila. Kaya ayan, masayang-masaya na din po kami makikita silang masaya. At ayan guys, nag-picture taking muna si mother. At kami din po, ayan. Thank you so much sa panonood.